Etong si Congressman Adyong. Eto kasi magandang lalaki at magandang Amerikana, pero hanggang doon na lamang. Ito Eto natatawa ko rito sa hypocrisy ng taong ito, no? Ito mo naman ang sinasabi niya. Sabi niya, hindi daw dapat ninonormalize ang mga jokes na katulad ni Duterte. No matter how you say it and utter it, whether it's a joke or not, you are not allowed to say things about killing other people. No? Kayo hindi dapat ninonormalize dahil hindi kayo normal. Hindi normal yung pinaggagawa nyo. Kayo ang abnormal dyan Yung ilang miyembro ng Quadcom. Alam nyo, natataka nga ako, walang nagreklamo kasi kayo lang dyan na dapat i-strike out from the records yung inyong mga pinagsasabi kasi unparliamentary. Hindi nyo lang alam ang gusto. Tinatakot nyo. Ipapakontem kita, you are lying. O sasabihin pa ni Adyong doon sa kliyente ko, puro pakyut ka lang. Kung ano-anong insulto, tatawagin nyo yung mga tao dyan, pathological liar. Yan ang hindi dapat ninonormalize, Bok. Sabi niya, we have to draw the line. Sabi niya, it's time really to draw the line. When do we allow these things, this kind of talks, to to go unscathed and without even a sense of impunity? It's not right to normalize this, and we just allow public officials, former or incumbent, to go around and throw all these threats arbitrarily. May gana kang mag-criticize kay Duterte. Anak ng teteng ka naman, buhay ka. Kanina, yung kay General Torre na nagdemanda siya, dinidepensa niya yung kanyang pagdemanda at nagchuchua naman yung mga the usual suspects. Katulad nito, Ito natatawa ko rito sa hypocrisy ng taong ito, no? Etong si Congressman Adyong. Eto kasi magandang lalaki at magandang Amerikana, pero hanggang doon na lamang. Ito mo naman ang sinasabi niya. Sabi niya, hindi daw dapat ninonormalize ang mga jokes na katulad ni Duterte. Sabi niya, we have to draw the line. Sabi ni Adyong, it's not right to normalize this, and we just allow public officials, former or incumbent, to go around and throw all these threats arbitrarily. Bakit kayo dyan sa Quadcom? Hindi nyo lang alam ang gusto. Tinatakot nyo. Ipapakontem kita, you are lying. O sasabihin pa ni Adyong doon sa kliyente ko, puro pakyut ka lang. Kung ano-anong insulto, tatawagin nyo yung mga tao dyan, pathological liar. Yan ang hindi dapat ninonormalize, Bok. Yan ang hindi dapat ninonormalize. Yung asal nyo dyan sa Quadcom, yung pinaggagawa nyo sa Quadcom, yan ang hindi dapat ninonormalize. May freedom of expression yung tao. Kung merong magrereklamo, hayaan nyo, pero sasabihin nyo, we should not normalize. Kayo hindi dapat ninonormalize. Kayo ang abnormal dyan yung ilang miyembro ng Quadcom. Si Garin, sasabihin, pathological liar. Alam nyo, nag-congressman kayo, nag-member kayo ng House of Representatives, hindi nyo alam ang ibig sabihin ng parliamentary conduct. Unparliamentary yung mga ganyang lengguwahe. Bok. Bok Adyong. Very distinguished yung kamag-anak mo, si General Adyong. Kilala ko yung personally. Napakabuting tao. Ikaw yung asal mo, unparliamentary. Bago may gana kang mag-criticize kay Duterte, anak ng teteng ka naman, buhay ka. Ang unparliamentary conduct, may mga words na ginagamit na offensive na hindi dapat nilalagay sa records ng House of Representatives. Kasi, kaya nga tinatawag yan August Chamber. Anong ibig sabihin ng August? Disente, kagalang-galang. Kaya nga tawag sa inyo honorable. Yung ilan sa inyo sa Quadcom, were you honorable sa pinaggagawa nyo? Sa mga testigo nyo? Puro insulto. Alam nyo, natataka nga ako, walang nagreklamo kasi kayo lang dyan na dapat i-strike out from the records yung inyong mga pinagsasabi kasi unparliamentary. Wala nang decorum dyan sa House. At sino nag-umpisa? Kayo sa Quadcom. Pagkatapos sasabihin nyo, do not normalize these kinds of attitude. Kayo hindi dapat ninonormalize dahil hindi kayo normal. Hindi normal yung pinagagagawa nyo. Sir, may reaction dito. Sabing ganun, sa panahon ni Apo Makoy, ang sikat na cooperative ay Masagana 99. Yan sa bigas yun Sa panahon ni B,
ay masaganang Quadcom. Nakaw dito, nakaw doon. Sabi ni aligasyon pa lang naman yan. Aligasyon lang po yan ha. What is your violent talaga reaction in the comments of Commodore Tariela about West Philippine Sea issues po? Nagkasagutan sila ni Kong Dante po about it. Alin? Yung West Philippine West Sea? Philippine Sea. Kong Dante? Sino po yun? Marcoleta. Okay. Yun po. Hindi, kasi sinasabi ni Congressman Marcoleta, walang West Philippine Sea. Sinasabi ni Tariela meron. Alam nyo, ang base, actually, kung tatanungin tayo, o kung ako, meron bang West Philippine Sea? Sa mapa wala eh. Hindi, ang sagot kaya yes and no. Yes and no. Okay. Kasi meron tayong isang executive order yata, kung ako hindi nagkakamali, noong panahon ni Pangulong Aquino na pinapangalanan yung lugar, may isang portion ng South China Sea na pinapangalanan niya na West Philippine Sea. Opo. Okay. Yun po ay municipal law. Ibig sabihin, hindi munisipyo ha, baka may mag-comment na naman dyan na hindi marunong sa mga terminology ng legal. Ay, anong municipal? National yan, presidente. Hindi po. Ang ibig sabihin ng municipal law, as opposed to international law. Kasi when you go into terminologies ng mga lugar, ng mga dagat, dapat po yan ay sinusunod natin ang mga pamantayan ng international law. Yan. Ano po ang international law? Ang international law po, walang international na legislature. Paano na-develop ang international law? Custom, yung nakagawian na ng maraming taon na hindi lang 5 taon, 6 na taon, daang taon. Ang ganon. Yung kinagawian na, halimbawa yung symbolism ng puti at saka ng gray na ships. Pag puti, Coast Guard, ibig sabihin civilian. Binabantayan lamang yan yung coast. Pag nagpadala ka na ng gray ship dyan, warship na yan, navy na yan, military na yan, parang nakikipagdigma ka na. May mga ganyan yan eh, na mga international custom or may embahada ang, let's say, ang Francia dito sa Pilipinas. Under international law, yung pulis natin, dapat pinoprotektahan nila yon. Yung embassy na yon. May mga ganong international law. Since walang nagbibigay ng batas ng international law is based on consent, custom, tradition, long usage. Yan, and mga convention. Kasi walang pulis. Again, iulitin ko ang difference ng international law sa municipal law or domestic law na sinasabi. Dito may batas. Diba? Tawa tuloy ko, naalala ko kay Kim Chiu di ba? Yung sa classroom, may batas. Bawal lumabas o bawal lumabas. Natawa ko, sorry. Naalala ko si Kim Chiu. Ano man yun?